Ito yung mga problema sa bahay. Pagka may katabi ka, ayan, sign na mayroong negative pressure, may tubig na galing sa labas. So, mamaya, susolusyonan natin yan para hindi maulit yung ganitong problema. Ito yung mga problema sa bahay. Pagka may katabi ka, ayan, sign na mayroong negative pressure, may tubig na galing sa labas. So, mamaya, susolusyonan natin yan para hindi maulit yung ganitong problema. Ito, nagsimula na tayong baklasin yan buo. Ito yung sign na may tubig, kulay dilaw yung binaklas. Hindi ko mapit. Hindi ko mapit yung pintura. Ano kaya pinahid dito? Hindi ko mapit yung pintura eh. Oh. May bleeding dito sa may wall na to. Ito. Sign na may tubig, baka galing dun sa kabila. Dun sa baba eh. Yan, yung wall na yon dahil sa meron siyang tagas galing sa labas. So, pipinturahan natin siya ng Primero water-based multi-seal elastomeric waterproofing. Ito meron din to konti yung karoon ng, pero yun ang pinaka grabe. Ang kinuha natin ay kulay puti para pag pininturahan natin, madali siyang patungan ng pintura ng finish coat. Yan, natapos na natin siya applyan ng first coat na waterproofing. Kung mapapansin nyo kanina, wala siyang pati kasi ang tubig galing sa labas, so dapat maganda ang adhesion ng waterproofing dun sa may wall. Yan, natapos na yung second coat ng waterproofing. Dito sa side na yan. Yan dito. Yan, natapos na natin yung pinturahan yung waterproofing na yan. Tsaka ito. Ganyan nag-itsura niya. Ito naman yung damaged window sill dahil sa yung rainwater ay dumaan dun sa may bintana at nababad sa tubig yung wooden sill. So dahil sa wala siyang waterproofing, nabulok yung kahoy. Yan, sira ito eh. Nabulok yung kahoy. Dapat papalitan. Yan, nilagyan natin ng pillar na panibago. Solid wood na ngayon. Yan, pinugsungan. Plywood kasi dati yung nilagay, plyboard.
Ngayon solid. Sinilant na rin natin para kung mababasa ulit, di tatagas yung tubig. Yan, na-restore na natin tong window sill. So, since na ito ay nabulok, pinapasok ng tubig. So, iwa-waterproof natin tong portion na to para hindi na uli siya mabulok. Kung may pumasok man na tubig, maproteksyonan yung kahoy. Ayan, tapos na siya. Yan, na-waterproof na natin. Ang ginamit natin ay itong elastomeric primero waterproofing. Sinama natin i-waterproof ito tsaka ito para kung babasa may protection. Ito. Walang gap. Ito naman yung waterproofing din natin para hindi na mabulok tong kahoy. Yan, na-finish na. Bumalik na sa dati niyang condition. Meron din tayo na-encounter na concrete blistering sa slab soffit. So, yun naman ang ating ginawa na solusyon.